Grabe 'to. Eto na mga kababayan, arestado na, sandigan ng mga adik. Ay nagtatanong po mga karibu natin, Senator Marcoleta inaresto na. Rimulya bida-bida sa sandigan, bayad. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Yan o. Si President Bongbong Marcos Jr. at si Boying Rimulya, mga kababayan. Yan o. Ito po si Boying Rimulya at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon po dito sa balita, no? Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos Jr. buo ang pananalig kay Jesus Crispin. Ayan, I have complete faith in the ombudsman. Aray ko po mga kababayan. Sino ba namang hindi mananalig yan? Ikaw ang nag-appoint dyan mga kababayan, di ba? Kaya gamit na gamit nyo ngayon si Boying Rimulya, no? Kahit bending delo, okay lang sa inyo kasi kayo ang nakikinabang. Paano kung mga kaalyado nyo ang ginaganyan ni Boying Rimulya? Sa bagay, hindi rin naman gaganyanin, no, ni Boying Rimulya kasi nga, himod sa puwet ito Grabe pong mga nangyayari ngayon, no? Buo ang pananalig. Ano kayang pananalig niya, mga kababayan? Ano kaya yung faith na sinasabi dito, no? Complete faith. Buo daw ang pananalig niya kay Boying Rimulya na manggipit. Ayan, siguro ganyan po, no, ang kanyang ibig sabihin. Kasi yun naman ang nakikita natin. Itong si Rimulya ay todo sa panggigipit sa mga kalaban sa politika. At ngayon nga po si Senator Marcoleta, sumuko na mga kababayan. Hindi po inaresto si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Ay grabe po. Ito sabi ng ating mga kababayan, sabi po dito ni Hype, si Jesus Crispin na ang kanyang sinasamba. Ayun na. Siyempre, magkauri daw sila mga kababayan. Todo nyo na, malapit na kayo singilin. Correct. Sabi po ni Pacdol. Sabi naman po ni Gregorio, siyempre protector mo yan. Ayan mga kababayan. No? Walang kinikilingan pero nasa buhaya din ang galing bata-bata niya. Oo nga no? Magkasabwat. Ayan mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito mga karibu natin? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Ito pong, dalawa po ang titawag dito mga kababayan. Pwede sandigan bayad or sandigan ng mga adik mga kababayan. Ito po kasi sandigan bayan. Naniniwala ba kayo mga kababayan na ang sandigan bayan ay talagang sandigan ng bayan? Or sandigan po ng mga adiktos? Or sandigan bayad? Basta may ganito ka, pwede kang sumandal sa kanila. Di ba? Alright. Sabi po dito, breaking news. Sandigan Bayan ipinaaresto na si Senator Rodante Marcoleta. Ayan na. Ayan na nga, no? Naglabas ang Sandigan Bayan bayad talaga, no? Third Division of Warrant of Arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng tinanggap nitong kinakaharap nitong kasong plunder. Kasabay nito, naglabas din ang korte ng hold departure order. Ayan na, bawal lumabas si Senator Marcoleta. Lahat ng senador laban sa senador upang hindi siya makatakas ng bansa. Ay parang tatakas naman talaga. Sa palagay niyo, tatakas ba talaga si Senator Marcoleta? Hindi nga Mamaya ipapakita natin kung bakit hindi siya tatakas, okay? Habang nagpapatuloy, nagliliit naman kasi ng mga letters, no? Nagpapatuloy ang pagdinig ng kaso. Ayan mga kababayan, no? Paras na po sila ngayon ng sitwasyon ni Senator Jinggoy Estrada mga kababayan. Ibig sabihin, hindi na rin ngayon makaka-attend or hindi na makakapag senator judge, no? Si Senator Rodante Marcoleta, nabawasan na naman ng isang senador na supposed to be magiging senator judge mga kababayan. So dalawa pong nakikita natin dito, no?
Una, yung pag-iimbestiga sa flood control, tapos yung impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Kasi masyadong si Senator Marcoleta, hmm, siya po talaga ang medyo may tapang na imbestigahan po itong flood control, mga kababayan. 'Di ba? Pero ngayon, kung yan yung sabi ko nung nakaraan, 'di ba? Kung sino patuloy yung nag-iimbestiga, siya pa ang nakukulong. Aray ko po. Mr. President, nasa ayos pa ba ang lahat? Nagtatanong lang po, nasa ayos pa po ba ang lahat, Mr. President? Kasi kung sino yung mga investigador ng bayan, sila patuloy ang nakukulong. Aray ko po. Sabi po dito, mga kabayan, ni Josephine siguro ito, no? Ang bilis ng selective justice at bandalo. Correct, di ba? Karma is waving crooks, sabi po ni Inkiao. Sabi naman po ni Antonieta, hawak ng admin ngayon ang lahat ng ahensya. Di na tumutupad sa mga mandato nila. Kawawa ang Pilipinas sa kamay ni Bangag. Ayan, mga kababayan. Sabi naman po dito ni Mark, asa pa agad kapag kalaban. Correct, di ba? Agad-agad pag kalaban ka, wala ka ng choice. Wala na silang choice kundi talagang bilisan nila. Para kasing racing ito eh. Pag hindi nila nadali, baka sila ang madali, mga kababayan. Grabe naman talaga itong mga inayupak na ito. Sabi naman po dito sa balita, mga kababayan, no? Breaking news, Senator Rodante Marcoleta sumuko sa mga otoridad. Ayan, sumuko po si Senator Rodante Marcoleta sa otoridad. Ito lang po ay pagpatunay, mga kababayan, na hindi niya ito tinatakasan. Tapos magpapalabas pa kayo ng hold departure order, hindi naman ito tatakas. Di ba? Anyway, ito pa, mga kababayan, last po natin pag-usapan, itong si teka, ito muna, dalawa pa pala ito eh. No? Pasensya na mga karibin natin, pero kailangan po natin itong i-share, no? Sabi po dito ni Congressman Leandro Leveste, kung ikukulong si Senator Rodante Marcoleta, dapat isama mo na ang 90% ng mga politikong may undeclared campaign donations. Lalo na yung mga pinondohan ng flood control. Correct, mga kababayan, di ba? Marami po dyan eh. Yung iba nga po nandiyan sa Senado. Di ba? Yung mga senator judges natin ngayon, tumanggap yan sa flood control. Ayon po sa balita, mga kababayan, di ba, si Adrian Bersamin, di ba? Yung pondo ng alyansa, yung kampanya, galing po yun doon, mga kababayan, dineliver ng mga 18 Marines, di ba? Alright, so yan, mga kababayan, no? So, sabi po dito, dapat isama naman talaga, no? Hindi, wag niyong i-single out, no? Si Senator Rodante Marcoleta. Kasi kung talagang para kayo sa accountability, yung iba nga dyan, mas malaki pa yung dinonate, mga kababayan eh. Di ba? Mas malaki pa yung natanggap nilang donation kesa po kay Senator Rodante Marcoleta. Tapos ngayon, si Senator Rodante Marcoleta lang ang inyong paparusahan, kung parusa man ang tawag ninyo dito. Hindi kasi parusa ang ko dito ang take ko dito, mga kababayan, no? Ang take ko dito ay parang panggigipit lang ito, no, mga kababayan. Panggigipit lang po ito ng administrasyon. Marcos. Pahiyang-pahiya kasi sila eh. Masyado na po silang napapahiya. Mapa dito sa Pilipinas o mapa abroad, napapahiya na po sila. Namumura na nga sila eh. Diba? Yung sa Canada lang, grabing kahiyan yon. Minura yung presidente natin. Hindi man lang sinabihang, welcome Mr. President. Bagkus ay, shame on you Mr. President. Diba? Ito pa po ang sabi ni Senator Mike Defensor. Senator na to, tumakbo ka next election. Sabi po dito, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan, mga kabayan. Correct tama, di ba? Mauna pang makulong. Nakulong na nga, ito na, si arestado na si Senator Marcoleta.
Susunod yan si Senator, si Congressman Mike Defensor. So ano ba ito? Yung mga naglalabas ng mga kabulastugan ng gobyerno, yung mga naglalabas sa mga flood control scam. Diba? Ay siyang nauuna pong maging makulong mga kaubayan. O, pinagtatawanan lang kayo ngayon na mga totoong, diba? Magnanakaw sa gobyerno. O, kasi protektado sila. O, kung dati mga kaubayan, protektado ang taong bayan, no? O, sa mga bad elements of the society, no? Protektado yung mga nagsasabi ng katotohanan, protektado yung mga inosente. Ngayon mga kaubayan, protektado po ang mga sinungaling. Ha? Protektado po yung mga magnanakaw, protektado po yung mga gumagawa ng kalokohan sa ating gobyerno. Ha? Kaya mapapaisip ka rin kung ikaw ang congressman, gagawa pa kaya ako ng mabuti? O gagawa ako ng masama? Kasi yung mga gumagawa tuloy ng masama, sila tuloy ang pinoprotektahan. Di ba? Magdadalawang isip ka talaga mga kaubayan kung ikaw ang congressman dahil iipitin ka nila, no? Eh paano kung ikaw isa kang congressman na, di ba? Hindi malakas ang loob, madali kang ma-pressure. Eh di kakampi ka na sa kanila, pipirma ka na kung anong dapat pirmahan, di ba? Hindi lang congressman, pati senador. Kita nyo na, si Escudero, si Villanueva, di ba? Silang dalawa. Na-pressure ng todo-todo mga kaubayan, kaya ayan. Okay? Ayan. Anong nangyari? Bumaliktad dahil sa sobrang pressure sa kanila. O yan po yung mga sinasabi natin mga politiko, mga kaubayan. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Anong klase injustice to? Ba't si Saldi ko nagpapakasasa doon? Sa ibang bansa si Bunoan, state witness. O sabihin naman itong si Sir, wala naman kami alam doon. Pinapasa lang sa amin yung kaso. Yun nga problema. Kasangkot kayo dito sa buwisit na sistema. Correct. Diba? Sila lang dyan eh. Acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Sana all respect rule of law. Palakpakan. Sana all. Yeah. Sila pang may gana. Respect for the rule of law and Anong rule of law pinagsasabi mo? Yung mga magnanakaw, respect ba nila yung rule of law? Nakalagay, bawal magnakaw. Nagnakaw sila. Anong full respect? Yung mga nagsasalita ngayon, ninunombrahan nyo na mag-full respect sa rule of law. Correct. Bakit yung mga magnanakaw, hindi nyo nobrahan? No? Full respect. Huwag kayong magnakaw sa rule of law. Buisit na rule. Tama naman mga kabayan, di ba? Kasi yung mga magnanakaw, walang respeto yan sa kaban ng bayan. Bakit? Nagpaalam ba sila na magnanakaw sila mga kabayan sa taong bayan? Di ba hindi naman? Oh. Tapos ngayon, ito yung mga nag-iimbestiga sa mga magnanakaw, siya ang kinukulong. Sir, okay ka pa po ba? Itong si Sandigan Bayan, di ba? Oh. Okay pa po ba kayo sa sinasabi ninyong rule of law na yan? Ay nako. Rule of law na yan. Anong nangyari sa rule of law natin? Buisit na rule of law na to. Nangyari. Full respect sa rule of law. Rule of law. Huwag magnakaw. Pag nagnakaw, kulong. Yun ang respectful rule of law. Ang nangyari, doon natin magkulata, hindi magnanakaw. Respect sa rule of law, kulong. O ngayon, yung mga magnanakaw, hindi nila rin respeto yung rule of law, nagnakaw, laya. Palakpakan yung rule of law natin sa Pilipinas. O, para sa mga all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law. So thank you very much for your time. May warrant na po, may warrant. No, the warrant has been issued already. It's Issued. nandun na. Justice, si Senator po ay nandun po sa clerk of sana all justice. Justice, no? Diba? Grabe. Lipat na ho tayo. Sige. Yan Mike, sana all justice. Pambihira naman to si Justice. Oo.
Sabi ko kanina mga kabayan, ang dapat tawag dito, maybe this is my opinion, maybe ganun din kayo. Sandigan bayad. Or di kaya sandigan ng mga adik ang hinayupak mga kabayan. Grabe to. Bilib tayo talaga sa mga justice. Sana all justice. Gulat si Justice. Ito mo tayo kasi Mike, bago tayo loyumat kay ano. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po Magandang ay umaga, sir. nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang Wala akong susuko. Wala susuko. Yan sinasabi ko sa'yo. Huwag ko kayong panghihinaan ng loob. Pag sumuko tayo, yan ang gustong maramdaman. So yan mga kabayan, no, mauna pa silang makulong mga karibin natin. Pero ito, pasadahan po natin ito, no? Itong tinig ng karunungan mga kabayan, no? Maganda pong sinasabi dito. Pasok ka. Kuleta. Mga kababayan, nais lang po magandang umaga nating po. magpaalala sa mga kinauukulan tungkol sa tinitindigan ng Iglesia ni Cristo. Nabatay sa pahayag ng tagapagsalita ng Iglesia, ang kapatid na Edwil Zabala, kahit na maipakulungan niya nila si Senator Rodante Marcoleta, hindi naman titigil ang Iglesia ni Cristo na manawagan sa ating gobyerno na maibigay sana ang katarungan at hustisya sa mga kababayan nating ninakawan. Hindi anya Ang problema nga po dito, sir, no? Ilang beses na po ba kayong nanawagan, no? Ilang beses na yung malawakang rally, mga kababayan. And I think it is not effective, kaya President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi ganito po, sir, kahit anong gawin natin pagrarally dito or dyan, di ba? Kahit gaano kalawak ang rally dyan, mga kababayan, hindi naman nakikinig ang Pangulo. Yung armed forces natin, hindi rin naman nakikinig. Yung AFP, hindi rin naman nakikinig. Di ba? Lalo na yung NBI, makinig sa atin yan. Hindi po. Di ba? Wala na talaga tayong magagawa dito. Antayin na lang po natin. 2 years na lang naman po. Ang kaso nga lang, habang tumatagal, mga kababayan, palaki ng palaki ang atraso natin sa ibang bansa, sa mga nagpapautang, di ba? Palaki ng palaki yung mga utang natin, mga kababayan. Yun ang hindi maatim siguro ng ating mga kababayan. Kaya kahit hindi nakikinig ang Pangulo, kahit nagbibingi-bingihan ang Pangulo, rally pa rin rally. Kasi para marinig talaga nila. May kasabihan nga, di ba? Kailangan lang, may kasabihan, nakalimutan ko lang. Ano ba? Sa kahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Parang hindi naman akma dito. Yeah, pero what I'm trying to point out, mga kababayan, kung palagi natin gagawin to, maaring one day, di ba, makinig na ang Pangulo. Pero, it is not only twice na ginawa ninyo. Maraming beses na po kayong lumabas at dadaldal sa Pangulo. Sinigawan ang Pangulo. Di ba? Tayo na nga lang pong nahihiya. Dahil umaabot na sa ibang bansa ang mga ganitong pangyayari sa ating bansa na hindi nakakatulong sa ating ekonomiya. Di ba? Kasi kung palagi tayong magrarally, there's a possibility na lalong bumagsak ang ating ekonomiya. Pero, I'm not saying that is wrong. No? Sabi ko lang po, mga kababayan, na kahit anong gawin natin, ilang beses nyo ginawa yan, paulit-ulit nyo nang ginawa yan, nakinig bang Pangulo? Sa simpleng hair follicle test nga lang, mga kababayan, hindi niya magawa. Ang pakinggan pa kaya ang taong bayan? Sa hinanaing natin na labanan talaga ang korupsyon at may mapanagot sa korupsyon, kung ang tinuturo naman na mastermind ay sila din. Kaya ang masasabi ko dito, mga kababayan, useless po ang ginagawa na rally-rally na yan. No? Maliban na lang talaga kung mag-people power, talagang paalisin na sila dyan. Yung sigaw ng taong bayan, ay paalisin na talaga sila dyan.
at lusubin na siguro ang Malacanang kasi babarikadahan lang yan ng mga ano eh. Barbed wire, di ba? Yung project nila, barbed wire, ay hinayupak na yan. Ay nako. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.